kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. May 4, year 2000. Maliban sa milyon-milyong computer sa buong mundo ang naapektuhan at tinatayang 10 bilyong dolyares ang halaga ng napinsala ng isang virus na gawa umano ng isang Pinoy na nagngangalang Onel de Guzman, isang computer technology student, dahil sa kawalan pa noon ng sapat na batas patungkol sa cybercrime. Rason para madismiss ang kaso ni de Guzman sa DOJ na isinampa ng NBI. Kahit nakilala at sumikat si Onel de Guzman sa buong mundo noong panahong yun, pero wala naman siyang kinita rito. Hindi katulad sa isang Pinoy na binansagang Asia's best hacker. Siya, si Edgardo Silvano Jr., 47 anyos residente ng Las Piñas City. At one time, in 2001, he was dubbed as Asia's #1 hacker. Simot ang laman ng credit cards ng mga dayuhan kay Edgardo Silvano Jr. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Elizabeth Yu, ay sinalakay ng mga otoridad ang lungga ng numero 1 hacker ng Asia sa kanyang bahay mismo sa Las Piñas. 11 mga cellphones, 7 flash drives, 5 laptops, 4 na SD cards, 3 Wi-Fi router, 2 hard drives, 1 desktop computer, at 1 modem ang na-recover ng mga pulis. Sa patuloy na paghalughog ng mga pulis sa bahay ni Edgardo Silvano Jr. ay kanilang natagpuan ng ilang mga dokumento kaugnay sa mga titulo ng lupa at sasakyan na pagmamay-ari umano ng ibang tao. Haharap si Silvano sa kasong Republic Act 8484 or the Access Device Regulations Act of 2012 at isa pang kaso na Republic Act 10591 o illegal possession of firearms matapos itong makuhanan ng 9mm na baril kasama ang 9 na mga bala. Sa tindi ng abilidad ng sospek na ito ay talagang nagpakasasa siya sa limpak-limpak na pera na kanyang nakukuha mula sa kanyang mga biktima. Patunay dito ang mga mamahaling motorsiklo na nasa garahe ng kanyang bahay, maliban pa sa mga kotse na nakaparada rin sa lugar nito. Ayon sa otoridad, hindi raw umubra ang cybersecurity ng Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o HSBC nang mapasok ito ng umano'y Pinoy hacker. Rason para makulong ito noong 2001 sa Hong Kong. Sa gitna ng mga aligasyon na ito sa suspect ay ito lang ang kanyang masasabi. Yung mga nagawa ko nung una, hindi naman natin maaalis yun doon eh. Ayun yung parang nag-go sa akin ngayon. Pero yung ngayon? Kahit hanapin po, ba't ko gagawin yung risky para sa pamilya ko? Gusto ring halongkatin ng mga pulis at pagpapaliwanagin si Silvano kung paano niya nakayanang makabili ng mga propiedad na nagkakahalaga ng 100 milyong piso kung hindi ito galing sa kanyang specialty bilang hacker. 2016 nang maaresto rin si Silvano dahil sa pagbebenta ng iligal na bato, pero nakalaya din ito kung kaya't balik na naman ito sa kanyang pambibira ng mga credit cards ng mga dayuhan. Kung noong unang panahon ay pahirapan at buhis buhay ang pangungulimpat ng pera, kagaya ng pang-hold up sa mga bangko at gasolinahan, pati na rin minsan sa mga sasakyan. Pero ngayong may internet na at may mga perang pwedeng mananakaw doon, ay ito na ang paboritong birahin ng mga modernong hold-uppers na kung tawagin ay mga hackers. Mas malaki ang tsansang hindi ka mahuhuli kung masyado ka lang magaling at sakalam para hindi mabigyan ng kahit na anong traces ng mga nagawa mo ang mga kapulisan para madiin at mahuli ka nila. Pero totoo nga ang kasabihan na sa huli ay ang mabuti pa rin ang siyang nananaig. Ikaw, gusto mo rin bang magkaroon ng abilidad na mala Edgardo Silvano Jr.? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.